Talaga namang ibang-ibang Paskong Pinoy dahil dito po sa atin, September pa lang, nagsisimula na po tayo sa paghahanda para sa Pasko at kanya-kanyang lagay na ng dekorasyon sa ating pong mga tahanan. Tama ka dyan, Dayan, ano? Pero yung ilan sa mga yan ay di kuryente o kaya ay di saksak. Kaya medyo nagiging mabigat sa bayarin, ano? Lalo na sa bills. Paano ba tayo makakatipid at mas magiging energy efficient this holiday season? Alamin po natin yan kay Director Patrick T. Aquino Seso III, Director 4 ng Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy. Good morning, Director Patrick. Welcome back to Rise and Shine Pilipinas. Gandang umaga. Good morning, Miss Dayan and Sir Audrey and sa mga nanonood at nakikinig ng Rise and Shine ngayong umaga. Alright. Sir Patrick, bakit po ba mahalaga ang energy efficiency tuwing panahon ng Kapaskuhan? Paano ba ito makatutulong sa ating pong mga kababayan? Actually, hindi lang sa Kapaskuhan ang kahalagahan ng energy efficiency or yung wais na paggamit ng ating enerhiya. Pero kapag Kapaskuhan kasi nagkakaroon tayo ng mas madaming dekorasyon tulad nga ng nabanggit nyo. Ang ating payo sa ating mga kababayan, syempre kapag nag-i-install tayo, hindi naman natin sila pagbabawalan sa mga palamuti at mga Christmas lights. Gamitin na natin yung mas efficient. Meron na tayong mga LED lights. Tapos ngayong nga medyo lumalamig na rin yung panahon, pwede na rin nating bawas-bawasan yung paggamit ng ating mga air conditioners at gumamit na lang tayo ng electric fan. At dahil marami rin sa ating mga kababayan ay makakatanggap ng mga bonuses, yung mga pinag-ipunan nila, kung bibili naman sila ng ating mga appliances, patuloy nating paalala sa kanila, tignan po yung tinatawag nating energy label. Ito po yung asul at dilaw na nakapaskil po dun sa ating mga bibiling appliances at piliin yung mas madaming stars. 1 to 5 po, yung 5 stars ang pinaka-efficient o yung mas mataas pong numero kung yun po ang gusto nyong tignan. Okay, sir, alam naman po natin kapag Pasko, no? Kanya-kanyang kabit tayo ng mga dekorasyon, lalo na yung mga Christmas lights, parol. Paano po ba makakatipid ng kuryente ang mga Pinoy habang gumagamit ng mga Christmas lights at iba pang uri ng electronic decorations? Ang importante natin, parati nating payo nga kung bibili na rin tayo ng mga Christmas lights, palitan na natin, mag-shift na tayo dun sa LED na lights. Pangalawa, kasama namin ang DTI dito, pag bumibili po tayo ng mga Christmas lights, siguraduhin po natin na meron tong ICC or PS Mark para nakakasigurado rin tayong iwas tayo sa sakuna or sa risko po ng sunog. Pangatlong paalala natin, wag po tayong gagamit ng octopus, yung patong-patong po yung pagsasaksak ng ating Christmas lights. Kung susundin lang po natin ito, edi syempre ayos na. Mas mainam rin nga po kapag meron na pong liwanag, edi bubunutin na rin or papatayin na rin natin yung ating mga Christmas lights. So uli-uli po, paalala natin, ang Christmas lights na gamitin, LED, meron pong ICC or PS Mark, at kapag mayroon na pong liwanag, maaari nyo na po itong bunutin. O patayin. So let's be conscious sa ating mga purchasing decisions. Tsaka check the label. Mga practical tips po yan. Now, Director Patrick, kapag panahon naman po ng handa at reunion sa party, ano po yung ilang mga tips na maibibigay po ninyo sa ating mga cars para mabawasan naman po, makatipid po sila sa pagkonsumo po ng enerhiya at kuryente? Siyempre, ngayon nga, di ba, kapag may mga gatherings nga to, yung ating pagtitipon-tipon, pagsasama-sama, dahil malamig na yung panahon, pwede natin siyang gawin outdoors kung hindi naman siya umuulan. So, hindi na rin tayo kailangan gumamit ng mga room air conditioners. Pagdating naman dun sa pagluluto ng ating mga pagkain na isi-serve dun sa ating mga gatherings, syempre ang ating rekomendasyon ay gumamit ng mga energy efficient. Batay po sa ating pag-aaral kung gagamit po tayo halimbawa ng induction or yung electric na cooking, mas nakakatipid po ito kung ikukumpara rin sa paggamit po natin ng LPG. And definitely naman po, pagka tayo gumagamit o nagluluto ng mga dekalan na ating pong mga putahe, siguraduhin po natin bagpong todo-todo yung lakas ng ating apoy para nakakakonsumo rin po tayo ng mas epesyente ng ating pagluluto. Well, sir, meron bang mga paraan para masanay ang mga pamilyang Pinoy na maging habit ang energy efficiency ngayong holiday season? Nako, magandang katanungan yan. Siyempre, ang ating paalala ngayon, di ba, dahil nga lumalamig na yung panahon,
di ang titingnan na natin palagi ay kailangan ba nating magbukas ng aircon? Or pagdating naman tayo dun sa ating mga bagay, ililipat natin, mag-electric fan lang tayo. Ang ating pong paalala, lalo na ngayon dahil nakikita po ng ating mga kabataan yan sa kanila pong mga ginagawa na kapag ka hindi po natin ginagamit yung appliance, patayin po natin or bunutin po natin yung saksakan. Kapag po ang appliance ay meron pong standby power or umiilaw, kumukonsumo pa po ito. Kaya nga ang ating paalala, bago po lumabas ng kwarto o kaya nasa opisina, tignan nyo po kung merong mga yung appliances na naiiwang meron pong sindi, siguraduhin po natin naka-switch off yung power strip or bubunutin po natin. Sir, ano naman po ang papel na ginagampanan ng renewable energy sources sa panahon po ng bakasyon sa Pilipinas? Nakapakalaga talaga ang ating renewable energy resources. Madami na rin po sa ating mga kabahayan at mga negosyo ang nag-i-install ng mga tinatawag po nating renewable energy sources kagaya po nung sa rooftop solar. Ang ating pong paalala sa ating mga kababayan pagdating dito, magpa-install lang po dun sa mga may training ng mga solar PV installers. Siguraduhin po kino-coordinate nyo ito sa inyong distribution utility or electric cooperative. At napakahalaga po at napaka-importante, meron na po tayong mga opportunities for financing. Kung kayo po ay miyembro ng SSS, Pag-ibig o GSIS, maaari na po kayong mag-avail ng long-term low financing loans para po afford na nating maglagay. Pag nag-i-install po tayo kasi ng renewable energy, halimbawa po solar PV, ang ating pong epekto nito ay nakakabawas po ito sa ating kinukonsumo at mas importante, nakakatulong rin po tayo sa ating paligiran. Ang payback period po nito batay sa ating pag-aaral, hindi po lumalagpas ng 5 o 8 taon po. Okay, Director, pag-usapan po natin itong mga establishmento na talagang malakas gumamit o kumonsumo ng kuryente. Well, sir, paano po masisiguro ng mga opisina at commercial establishments na makakatipid sila sa enerhiya sa panahon ng Kapaskuhan? Kagaya po, Sir Audrey, kagaya ng ating paalala sa ating mga kababayan, darating po ang ating reportorial requirements sa ilalim po ng Energy Efficiency and Conservation Act sa April 15, 2025 para po sa ngayong taon. Kagaya po ng mga kabahayan, kailangan po ang ating mga negosyo, papasadahan rin po nila yung kanilang mga opisina, lalo na kung hindi na po sila or after office hours na, para nga yung mga appliances or mga equipment nila na hindi naman kailangang naka-standby ay patayin po natin or switch off natin. At kagaya rin po ng paalala natin sa ating mga kababayan, sa mga kabahayan, maaari na po siguro natin gamitin yung malamig na panahon na bawasan po yung ating paggamit ng air conditioners. Siguraduhin po nga yung thermostat nga nasa 24. Pero ngayon dahil malamig, hindi naman na siguro kailangan ng ibaba pa ito ng todo. Mas malamig na po ngayon ang panahon kaysa sa 24 degrees na nakasetting sa ating aircon. At kung maaari nga po, gamitin po yung natural ventilation at natural lighting para mabawasan nga po yung lighting at yung cooling requirements. Lalo na nga po ngayong panahon ng medyo malamig po ang ating klima. Well, panghuli na lamang po, Director Patrick, ano pong inyong mensahe sa ating pong mga kababayan tungkol sa energy efficiency tuwing Christmas season? Go ahead po. Opo, ngayong Kapaskuhan, ang patuloy na paalala ng ating kagawarahan ng enerhiya ay you have the power. Energy efficiency starts with you. Sama-sama tayo sa bagong Pilipinas, lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan. Maraming salamat po muli, Director Patrick, sa inyong oras at syempre sa mga practical tips para maging energy efficient ngayong Kapaskuhan. Ayan na mga ka-RSP, sa pamagitan po ng mga tips na ito at diskarte, hindi na po gaano sasakit ang ulo natin pagkatapos ng Pasko dahil baka mamaya problemahin niyo yung bill sa kuryente. Sundin po ninyo yung mga tips na yan mula sa DOE. Sabi nga, we have the power. Thank you, Director Patrick. Maraming salamat. Thank you.